Bumili si Romualdez ng 2 Gulfstream private jets mula kay ultra-bilyonaryo Lucio Tan. Ang isa raw ay pre-owned G150 na nagkakahalaga ng up to $8 million. Ang isang G550 na posibleng umabot sa $35 million o 2.6 billion pesos. Kung karaniwang ka lang congressman na ginagawa mo yung trabaho mo ng maayos at hindi ka nagnanakaw sa kaban ng bayan, hindi ka makakabili ng katulad ng mga ganito. Sa totoo lang, mga kababayan. Isang magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Nandito na naman ang inyong lingkod, Just Vlog. Araw ng Miyerkules, Setyembre 17, 2025 mga kababayan. Eto, rekta na tayo kaagad. Mga kababayan, ito pong aming ibabahagi po sa inyo ngayon ay nakakagulat na masasabi nating ito ang isa sa mga dahilan kung bakit pinababa. Hindi naman natin sinabing bumaba, kusang bumaba kasi ano ito under sa pag-uutos na ito ng Pangulo mga kababayan. Bakit po namin nasabing nasa ilalim ito ng pag-uutos ng Pangulo? Sapagkat mga kababayan, nakita po ito ng Malacanang, nabisto po nila, bumulagta po sa kanila sa Malacanang ang napakatitinding yaman ng House Speaker mga kababayan na si Martin Romualdez. Pati itong si Zaldico mga kababayan. At ito po ngayon ay kumakalat na po sa social media at hindi po ito haka-haka lang, hindi po ito gawa-gawa lang, kundi ito po talaga ay pag-aari po nila mga kababayan. Isipin mo, nagpapakahirap yung mga Pilipino, yung mga mamamayang Pilipino sa pagbabayad ng mga tax. Pagkatapos itong mga ito ay grabe po ang kanilang mga yaman mga kababayan. Ano ba yan, Kajas? Bakit hindi mo pa sabihin? Nang sa ganun ay magkaalaman na. Eto mga kababayan ipapapanood ko po sa inyo ito na ating nakalap sa isang malaking mainstream media, kodos po sa Bilyonaryo Channel. Kinuha po natin ito sa Bilyonaryo Channel sa kanilang news. Mga kababayan, ito panoorin natin Sa gitna ng corruption probe sa gobyerno, lumutang na rin ang umano'y lavish lifestyle ni House Speaker Martin Romualdez at Congressman Contractor Zaldico. Bumili si Romualdez ng 2 Gulfstream private jets mula kay ultra-bilyonaryo Lucio Tan. Ang isa raw ay pre-owned G150 na nagkakahalaga ng up to $8 million. Ang isang G550 na posibleng umabot sa $35 million o 2.6 billion pesos. Nakapark daw ang aircraft sa hangar ni Tan at nakuha na raw nito ang atensyon ng Malacanang. Si Zaldico naman na nasa Amerika, pinupull out na umano ang kanyang sariling fleet ng luxury jets at choppers sa Pilipinas. Ayon sa mga dokumentong nakalap ng bilyonaryo, pinapa-register na ng kanyang Mercedes Aviation ang fleet nito. Partikular ang umano'y Gulfstream G350 na may halagang $36 million. Ang namumuno sa aircraft leasing business ang anak ni Ko na si Michael Ellis Ko. Meron din umanong 5 luxury Bell choppers ang Mercedes Aviation na ginagamit para ihatid ang guests sa luxury resort ng kongresista sa Albay. Grabe mga kababayan So, eto mga kababayan, itong news na ito mula po sa Bilyonaryo, credit po pala sa Bilyonaryo News Channel, nakakagulat po ito mga kababayan. Kaya pala, itong si Zaldico
ay tumakas na, mga kababayan, sapagkat naramdaman na niya na mangyayari ito eh. Lulutang ang kanilang pangalan, mga kababayan. Sila po talaga. Kung naaalala nyo nga, sabi ko nga, yung binabanggit ni BP Sara na ang may hawak lang ng pera ng Kaban ng Bayan ay walang iba kundi ang 2 tao lang. Ang binanggit niyang pangalan ay si Martin Romualdez at saka si Saldico. At ito mga kababayan, nakita nyo kung gaano po yung kanilang mga ari-arian, yung kanilang mga gamit, mga luxury na eroplano, chopper. Ito mga kababayan ay hindi po pesos yung binabanggit kanina. $million ang katumbas na halaga ng mga eroplano na yan, mga kababayan. At hindi lang po yan, may mga luxury resort pa na tinatawag at kung ano-ano pa, mga kababayan, na yan ay mula sa tax, pera. Masasabi nating mula, kasi kung congressman ka lang, mga kababayan, eto po mga kababayan kung karaniwang ka lang congressman na ginagawa mo yung trabaho mo ng maayos at hindi ka nagnanakaw sa Kaban ng Bayan, hindi ka makakabili ng katulad ng mga ganito. Sa totoo lang, mga kababayan. Sige, mga kababayan, paki-comment nyo nga sa baba. Ito po yung tanong namin. Kung ikaw ay isang congressman lang, o wag nating sabihin lang kasi parang minamaliit natin. Tanggalin natin yung salitang lang. Kung ikaw ay isang congressman na nagtatrabaho ng maayos at hindi ka nangungurakot, patas, makakabili ka ba ng ganito kamamahal na mga aeroplano, chopper, resort, at kung ano-ano pa? Paki-comment nyo nga po sa baba kung kaya po yan na bilhin ng isang patas na congressman. Mga kababayan, ito po ang dahilan. Kaya po kung napapanood nyo po sa social media na nag-alsa balutan na itong si Martin Romualdez, nasilip po ng Malacanang itong mga yaman nilang ito. Sana, wag lang yung ganun na magli-leave of absence lang. Ayun hindi, sigurado po akong hindi masisiyahan ang mga Pilipino dito sa leave of absence lang. Magli-leave of absence lang daw, mga kababayan. Hindi pumapayag ang mga Pilipino sa ganito lang. Dapat may mapanagot. Dapat may makulong. Mga kababayan, sapagkat ito ay lantarang pagnanakaw sa pera ng Kaban ng Bayan, mga kababayan. Itong nangyayaring ito, mga kababayan, magsilbing leksyon sa lahat po ng nasa kawani ng gobyerno na talagang no one is above the law. Nakapag-English tayo Oo, no one is above the law. Kaya makikita na natin, ito kaya nagkakaroon na lang medyo tumataas Tumataas yung trust rating ng Pangulo sapagkat may mga nangyayaring ganito. Mga kababayan, ito, mas lalong tataas. Mas lalong tataas ang trust rating ng Pangulo kapag may napakulong na sangkot sa anomalya dito sa flood control na ito at sa pagnanakaw sa Kaban ng Bayan. Kapag naipakulong itong mga taong ito, tsak yan, tsak. Talagang, kumbaga, magkukumbawa. Magkukumbawa ang mga Pilipino sa ating Pangulo, mga kababayan. Nakikita naman natin na seryoso ang Pangulo, pero kulang pa Kulang pa, mga kababayan. Ang dapat may makulong talaga. Dapat talaga may mapanagot. Hindi yung magpapail lang ng leave of absence. Ano ba yan? Pwede ba yung ganon?
Bilyon-bilyon, halos trilyon ang nawala sa kaban ng bayan tapos file ng leave of absence lang. Sige po, ito po pangalawang katanungan po namin sa inyo mga kababayan, yung mga nanonood po sa amin sa pagkakataong ito. Pumapayag po ba kayo na leave of absence lang ang gagawin o mangyayari kay Martin Romualdez at sa mga iba pa na sangkot sa maanumalyang flood control na ito at sa pagwawaldas ng budget ng Pilipinas, mga kababayan? Paki-comment nyo nga po sa baba. Mga kababayan, na-share lang po namin ito sa inyo para magkaroon po kayo ng kabatiran na baka yung iba po kasi nagtatanong, bakit ganon? Bakit lumayas? Bakit tinanggal? Bakit nag-alsa baluta na? Bakit nag-file ng leave of absence? Ito po ang dahilan, mga kababayan. Nasilip na po ng Malacanang yan. At ito bakit ngayon lang nasilip ng Malacanang yan? Bakit ngayon lang? Hindi po ba hindi ba nila alam yan? Samantalang, kung yung ibang mga tao ang mayroong problema sa ganito about pera, ay hindi sila tumitigil sa pagtira ng tungkol sa pera. Bakit itong mga ito? Halos trilyon, mga kababayan. Trilyon ang winawaldas ng mga taong ito. Mga kababayan, wala pong ibang huhusga dyan kundi ang taong bayan. O kayo po ang huhusga sa mga nangyayari. Hindi po namin sinasabing ganito, ganyan, siya talaga may kasalanan. Nakikita nyo po ang mga nangyayari at mga pangyayari. Kayo na pong bahalang umusga, mga kababayan. Po, muli po ang inyong lingkod, Just Vlog, bumabati po sa inyong lahat ng isang magandang araw. At lagi po namin sinasabi, anuman po ang inyong ginagawa, lagi po kayong mag-iingat.